Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos. Mga minamahal, God bless you all so much. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin at pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ating ipaabot. Mga minamahal, ang ating taos-pusong pagpupuri at pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah! Hallelujah! Mapagpala po naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Jesus, kami po ay taos-puso nagpupuri at nagpapasalamat sa paglangis mo sa bawat yugto ng balagawain na tapos na higit sa lahat sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan na ikaw ay patuloy na narito kumikilos sa iyong banal na gawain. Dalangin po namin, O Diyos, pagpalain mo yung banal na salita ng buhay sa ganang balangkod. Ako po ay walang magagawa. Punuin mo ng pag-ibig, laki pa ng kapangyarihan, katapangan at pag-ibig, O Diyos. Sumaamin ka, O Diyos, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amin sama-samang sinasaway at pinapalayas ang lahat ng uring gawa ng kaaway sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Demons of doubts, unbeliefs, evil forces cast out right now. In Jesus' name, to the first prayer of our beloved Honorable Evangelist Willis Rod Almeida, beloved as our pastor, Willis Almeida, the whole beloved Almeida family, in Jesus' name, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody so praise the Lord. Makabalik po kayo sa magnapuan, mga minamahal. Isang mapagpalang oras at magandang hapon. Purihin ang ating dakilang Diyos sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagwalhati, pagsamba, pagdarakil at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Palakpakan muna natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Praise the Lord at doble pag-respeto at paggalang sa ating pong dearly beloved Honorable Evangelist Willis Rod Almeida, then time prophet of our loving God. Hallelujah, praise the Lord. At sa lahat po ng mga beloved Almeida children, the whole beloved Almeida family, at sa ating patuloy na pag-alaal at paggunita sa mga ginitong turo at aral na ating beloved Assistant Pastor Lina Kumot Almeida, our beloved Mama Dear. Praise the Lord. Hallelujah. At sa lahat na rin po mga minamahal ng ating mga minamahal na mga magagawa, sa ating beloved ordinary preacher, nanding manalang sa aking mga magulang, sa aking mga kapatid, at sa lahat ng aming buong pamilya, sa lahat na rin po na ating mga kapatiran na narito sa ating banal na gawain. Praise the Lord, na mga matatapat at seryosong mga anak ng Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody so praise the Lord. Makinig po kayong mainam, mga minamahal, maging sa ating mga FB viewers. Welcome po kayong lahat sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Hallelujah, praise God. Hallelujah, glory, glory to God. Ating pong buksan ang ating mga Biblia. Mga minamahal, sa unang Pedro, kabanatang 4. Ang talata po ay 12 hanggang 14. 1 Peter chapter 4, verses 12 up to 14. Pakibasa po. Sa aklat ng unang Pedro 4, 12 hanggang 14. Mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa maigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo subukin na waring ang nangyayari sa inyo'y di karaniwang bagay, kundi kayo'y mga galak, sapagkat kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Kristo, upang sa pagkayag ng kanyang kaluwalhatian naman ay mga galak kayo ng malabis na galak. Kung kayo'y mapintasan dahil sa pangalan ni Kristo ay mapapalad kayo, sapagkat ang Espiritu ng kaluwalhatian at ang Espiritu ng Diyos ay nagpapahingalay sa inyo. Amen. Everybody so praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ang mga tunay na anak ng Diyos, ang sabi ng banal na kasulatan, ang mga anak ng Diyos ay karamay sa mga hirap ni Kristo. Amen. Kaya mga minamahal, kung ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay dumaan sa mga kapagsubukan, at ito po, mga minamahal, ay hindi niya tinakasan, hindi niya sinukuan, hindi niya inurungan, mga minamahal, sapagkat siya ay Diyos,
At alam niya, mga minamahal, na anumang gawin ng kaaway, hallelujah, praise God, na pagtukso sa Kanya, hindi po magtagumpay ang kaaway sapagkat siya ay mas makapangyarihan sa kaaway. Kaya ganun din ang mga anak ng Diyos. Amen? Ang sabi ng Biblia, hallelujah, hindi pala kailangan pagtakahan ng isang mananampalataya ang nangyayari sa kaniya. Pag siya'y sinusubukan, pag siya'y inuusig, ang sabi ng 1 Peter chapter 4 verse 12, Beloved, think it not strange concerning the fair trial which is to try you, as do some strange thing happen unto you. Hindi karaniwang bagay, mga minamahal, ang ating nararanasan. Mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa maigpit na pagsubok sa inyo, na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin. Nawaring ang nangyari sa inyo'y di karaniwang bagay. At magsabi ng praise the Lord. Sabi ng ating dearly beloved parents in the Lord, ang mga tunay na anak ng Diyos, ang mga mananampalatayang totoo, laging dumaranas ng pagsubok, laging dumaranas ng mga trials kapag subukan, sapagkat ito ang nagpapalago at nagpapatibay sa kanilang pananampalataya. Sabi nga ng ating beloved Mama Dear, pag ang Kristiyano ay walang problema, walang karamdaman, walang nararanasan, parang siya po ay paisi-isi lamang. Kaya marami tayong nakikita minsan ng mga mananampalataya, parang ginagawa na lang libangan ang paglilingkod sa Diyos. Dumalo kaya hindi dumalo, magpuri kaya hindi magpuri, magbigay kaya hindi magbigay. Tandaan natin, minamahal, wala tayong ibang pinaglilingkuran kundi ang Diyos na buhay. Ang Diyos na makapangyarihan. Palakpakan natin ang ating mahal na Diyos. Lahat mo sabi ng praise the Lord. Ang nangyayari sa atin, mga minamahal, ang sabi ng banal na kasulatan, maigpit. Ang sabi niya, maigpit na pagsubok. At itong pagsubok na ito ay hindi karaniwang bagay. Bakit ko nasabi, mga minamahal? Dahil tayo po ay mga totoong anak ng Diyos. Amen. Nung tayo ay nasa reliyon, sect at denominasyon, nung tayo ay wala pa sa gawain ito, dumaranas din tayo ng pagsubok, tukso, maraming problema, suliranin sa buhay. Ang iba pa nga ay sinukuan na ang grabing pagsubok sa kanilang buhay. Yung iba nagpakamatay dahil sa depression, sa sa stress, sa problema. Ang iba ay nagpapatiwakal, naglalaslas ng pulso, ang iba ay nagbibigti. Mga minamahal kong mga kapatid, ayan ang naranasan na pagsubok dito sa libutan. Pero tayo, mga tunay na Kristiyano, ang number one nating manguusig, mga minamahal, ay walang iba kundi si Satan, si Satanas. Sapagat si Satanas ay walang ginawang mabuti. Kapag hindi ka kaparte ng Diyos sa mga pagsubok, mga kapatid ko, pag hindi mo naranasan yung naranasan ng Diyos, hindi ka masasabing pure o real Christian. Hindi ka masasabing solidong anak ng Diyos. Amen. Everybody so praise the Lord. Kaya sabi ng Biblia, ang gusto ng kaaway, maging kaparte ka niya. Hindi ka maging partakers of Christ, kundi gusto ng kaaway, maging partakers ka ng gawa ng kaaway. Oh, sino nga bang inistorbo ng kaaway? Kundi yung mga may init na Kristiyano. Ang inistorbo ng kaaway, mga minamahal, hallelujah, yung mga totoong anak ng Diyos. Pero yung mga hindi anak ng Diyos, bakit niya pa istorbohin yan? Bakit niya pa pakikialaman yan? Ipag-aari niya na yung mga yan. Oh, yung mga mangiinom ng alak, naninigarilyo, ng bababae, nagsusugal, walang mga panahon sa Diyos. Mga minamahal kong mga kapatid. Kaya sabi ng banal na kasulatan, tandaan natin,
Hindi karaniwang bagay itong ating nararanasan. Palakpakan natin ang ating mahal na Diyos. Lahat ba sabi ng praise the Lord? Anong kailangan natin gawin? Ang sabi ng Biblia, but rather rejoice in as much as ye are partakers of Christ's sufferings, that when His glory shall be revealed, ye may be glad also with exceeding joy. Kundi kayo'y mga galak, sapagat kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Kristo, upang sa pagkayag ng kanyang kaluwalhatian naman, ay mga galak kayo ng malabis na galak. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Everybody so praise the Lord. Tayo mga minamahal, dumaranas man tayo ng pagsubok ngayon. Hindi tayo tumigil sa kakahayo sa ating mga mahal sa buhay. Hindi tayo huminto sa pag-share ng Word of God, may maniwala sa atin o ayaw mang maniwala sa atin, kahit mahal natin sa buhay, hindi tayo nagkulang, sapagat ang Diyos natin ay hindi nagkukulang ng pagmamahal. Amen? Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya nga nakakalungkot lang, mga kapatid ko. Pag ang isang tao ay nakakilala na sa Diyos at hindi nagpatuloy, kung Biblia ang mabasahin mo, Diyos na ang bahala, mga minamahal. We cannot judge. Hindi tayo makapaghusga, minamahal. Kundi isa lang ang tagahusga, ang Diyos. Ayon sa ating mga ginawang masama o mabuti. At magsabi ng praise the Lord. Kahit mahal natin sa buhay, hindi naglingkod sa Diyos. Bagamat ipaglaban natin na siya ay mayroong patutunguhan. Lahat naman ng tao ay may patutunguhan, ang tinatawag na kamatayan. Whether you like it or not, gustuhin man ng tao na humaba ng mahabang panahon ang kanyang buhay. Ngunit ang buhay ng tao ay maikli lamang. Hawak ito ng Diyos. Kaya tayo, mga anak ng Diyos, ang sabi ng Biblia, tayong mga karamay sa hirap ni Kristo. Mga galak tayo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody, so praise the Lord. Matuwa ka't magalak pag inuusig ka, pag sinisiraan ka, mga minamahal, lahat ng gawa ng kaaway. Minsan ikakalugmok mo, minsan ikakadapa mo sa paglilingkod sa Diyos. Pero sabi ng banal na kasulatan, but rather rejoice. Mga galak, sapagat tayo'y karamay sa mga hirap ni Kristo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody so praise the Lord. Upang sa paghayag ng kanyang kaluwalhatian naman, ay mga galak kayo ng malabis na galak. Hindi pala mapapantayan yung ating nararamdaman at mararamdaman pa natin kapag tayo ay nasa piling na ng Diyos. Dito pala sa lupa, natutuwa ka na, masaya ka na naglilingkod sa Diyos. Bakit ko nasabi? Dahil nung araw, marami kang iniindang sakit, aray-aray, ouch-ouch, ang sakit ng karamdaman. Pag kumikirot ang karamdaman, simula ulong na talampakan, hindi na alam ang gagawin, mga kapatid ko. Pero tayo nakakilala sa ating dakilang Diyos ang ginagawa natin ngayon. Sumisigaw tayo ng hallelujah, praise the Lord. Ipinapalakpak lang natin yung ating mga kamay, minamahal. Lumuluhod lang tayo pag grabe yung pangangailangan natin sa Diyos. Hallelujah. Grabe yung pagsisisi natin dahil alam natin, merong Diyos na magpapagaling sa ating mga karamdaman. Amen? Sabi ng Biblia ibibigay ng Diyos yung malabis na galak, yung kagalakan, higit pa sa kagalakan ng sanlibutan. Dahil ang kagalakan na totoo ay nanggagaling sa Diyos. Ang kalakasan natin, hindi galing sa tao, hindi galing sa sanlibutan ito, kundi ang kalakasan natin, our strength, minamahal, and our joy, peace and joy, kapayapaan at kagalakan sa ating mga puso, ay galing sa Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody so praise the Lord. If ye be reproached for the name of Christ, happy are ye, for the Spirit of glory and of God resteth upon you. On their part, His evil is spoken of, but on your part, He is glorified. Kung kayo'y mapintasan dahil sa pangalan ni Kristo, ay mapapalad kayo. Sapagat ang Espiritu ng kaluwalhatian at ang Espiritu ng Diyos ay nagpapahingalay sa inyo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody, so praise the Lord. We cannot control ourselves, minamahal. Hindi natin kontrolin yung ating sarili.
Pag magagalit tayo, magagalit na lang tayo. Pag mapuprubok tayo, mapuprubok na lang tayo. Pag mainis tayo, maiinis na lang tayo. Pero ang kaibahan lamang ng Kristiyano, hindi tayo pumapatay. Amen. Everybody, so praise the Lord. Halimbawa, kagigising mo pa lang. Oh. Minsan talaga sa Kristiyano, pagkagigising pa lang, pag nakalimutan talaga kung ano yung kalooban ng Diyos, nandun minsan nagiging bugnutin, mainitin ng ulo, madaling maprobok, madaling mainis. Pero nandyan, ang ating dakilang Diyos, kinokontrol niya ang bawat isa sa atin. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody, so praise the Lord! Kaya ang lahat ng bagay ay kontrolado ng Diyos. Buhay natin, hinihatilakasan natin, ganito sa aming mga mangangaral, hindi namin kontrolado ang puso't isipan ng mga mananampalataya. Kaya nga kapag tayo ay nangaral, merong mga maniniwala at meron ding mga hindi maniniwala. Sa mga maniniwala at gaganapin ang kalooban ng Diyos, isasagawa kung ano ang kalooban ng Diyos. Nariyan ang pangako ng Diyos. At magsabi ng praise the Lord. Tayo ba ay makaramay sa hirap ni Kristo? Mahinang amen. Ibig sabihin, hindi nyo nalalaman kung anong klaseng paglilingkod ang inyong ipinaglilingkod. Dapat, pag kayo ay karamay sa mahirap ni Kristo, alam ninyo kung ano yung inyong pinagdaraanan. Amen? Everybody shall praise the Lord. Dahil pag alam ninyo ang inyong dinaranas o pinagdaraanan sa buhay, anumang sitwasyon, case-to-case basis, kung ano man ang naranasan mo ngayon sa iyong buhay, lagi mong isipin, karamay ka sa mga hirap ni Kristo. Hindi ka pwedeng sumuko, hindi ka pwedeng umatras, sumurrender, umayaw. Dahil ang gusto ng ating dakilang Diyos, habang ikaw ay nasusugatan, habang ikaw ay nasasaktan, ang gusto ng Diyos, lumalaban ka ng lumalaban, nilalabanan mo ang gawa ng kaaway. Bakit? Kasama mo ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Everybody say, praise the Lord! Sabi nga ng isang mangangaral, yung isang kapatiran o mananampalataya ay nasaktan daw sa pangangaral. Nung siya ay nasaktan, pagkatapos mangaral ng mangaral, tinawag ng kapatiran, Brad! Nasaktan ako sa pangangaral. Dahil di ko naintindihan. Halika, kain tayo sa labas. Ayun pala yung mga nasasaktan. Nagpapakain. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Ang ibig kong sabihin, minamahal, kahit gaano kasakit yung salita ng Diyos na napapakinggan mo sa pulpito o pagtitiis, ang nais ng Diyos, magtiis ka lang. Salita ng Diyos yan. Pagkatapos niyan, pagpapalain ka ng ating dakilang Diyos. At magsabi ng praise the Lord, hindi ako naniniwala na may kapatiran pa rin natitisod. May kapatiran pa rin nasasaktan. Kasi kung kayo natitisod at nasasaktan sa mga mangangaral, magpapakain kayo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody praise the Lord! Hindi ako naniniwala ng kapatiran o mananampalataya, matagal na naglilingkod sa Diyos, nasa Kanya pa yung pagsasawa. Hindi ako naniniwala. Kasi kung nagsasawa kayo, baka hindi na kayo dadalo. Hindi na kayo maglilingkod. Hindi na kayo makikinig. Hindi na ninyo ipagtatrabaho yung kaligtasan. Ibig sabihin, sa paglilingkod natin sa Diyos, hindi nakakasawa, masarap maglingkod sa Diyos. May pagpapala man o wala, may kahirapan man o may kaginawaan man, may makain man o wala, magpapatuloy tayo. Dahil ang nangako sa atin ng kaligtasan ay ang Diyos na makapangyarihan. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, sa karanasan ng bawal sa atin, yung karanasan na ating naranasan, lalo pag may pit na pagsubok yung ating naranasan, masasabi natin, experience natin yan. We call that spiritual experience. Amen? Everybody shall praise the Lord. Sabi ko, naranasan ko nung bata ako, nahulog ako eh. Nabukulan pa nga ako dito. Oh. Di ba lahat ng mga malit na bata pa, naranasan nila, nalaglag sa upuan. O, paggising na lang ng nanay at tatay, umiiyak na yung bata, yung sanggol. O, di ba? E sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, hallelujah, praise God. Pinagpala tayo ng mahal na Panginoon.
Mula tayo sa pagiging baby Christian, ngayon, naging matured Christian na tayo. Alam na natin talaga kung ano yung kalooban ng Diyos. Pag kalooban ng Diyos, susundin natin. Pag hindi kalooban ng Diyos, bakit natin susundin? Hindi kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos yung ating sinusunod. Kaya tayo nandito, tayo ay hawak-hawak ng kamay ng Diyos. Hindi tayo pababayaan, hindi tayo iiwan, at higit sa lahat, yung pangako ng Diyos, mamanayin natin yung langit at buhay na walang hanggan. Lahat ng sabi ng praise the Lord. Kaya sabi ng Biblia, yung pagsubok, 1 Peter chapter 1 verse 6 up to 9, parang dinadarang sa apoy. Ayan ang nais ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Basahin po natin, mga minamahal. Unang Pedro, kabanatang 1, talatang 6 hanggang 9. Dito po sa aklat ng unang Pedro, 1, talata po 6 hanggang 9. Na ito ang inyong totoong ikinagagalak. Bagaman sa sandaling panahon, kung kailangan ay pinalumbay kayo sa mulit-muling pagsubok, upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa sa nasisira, bagamat ito'y Hallelujah. 7. Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa sa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masusumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Jesucristo, na hindi ninyo nakita ang inyong iniibig, na bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, ay gayon may inyong sinasampalatayan na kayo'y nangagagalak na totoo, na may galak na di masayod at puspos ng kalwalhatian, na inyong tinatanggap ang layunin ng inyong pananampalataya at ang pagkaligtas ng inyong mga kaluluwa. Amen. Amen. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Napakaliwanag ng banal na kasulatan, mga kapatid ko. Wherein ye greatly rejoice, do now for a season, if need be, ye are in heaviness through manifold temptations. Ito ang inyong totoong ikinagagalak. Totoo pala eh. Anong totoo natin kinakagalak? Sabi ng Biblia, ng banal na kasulatan ng Biblia, bagamat ngayon sa sandaling panahon, kung kailangan, ay pinalumbay kayo sa mulit-muling pagsubok. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. So may kanya-kanya tayong dinaranas na pagsubok. Sabi nga natin, side by side lang yan, minamahal. Ngayong panahong ito, nasa pagpapala ka. Hindi lagi nasa pagpapala ka. Daraan ka sa pagsubok. Ngayon, mainit ka, nandito ka sa harapan. Dahil sa araw, doon ka rin sa likod. Hanggang doon sa hindi ka na makita. Ang tawag doon, aglumlumang. Everybody say praise the Lord. Di ba, ganun lang naman yan eh. Kaya lagi mong bantayan. Mainit ako ngayon. Oh, i-maintain mo, mainit ka ngayon. Dahil sa araw, lalamig ka rin. So, sabi ng Biblia, pinintulutan ng Diyos para walang taong magmalaki sa Diyos. Amen. Everybody say praise the Lord. Ito ang inyong totoong ikinagagalak, bagamat ngayon sa sandaling panahon. Oh, sandali lang pala ito, minamahal. Kung kailangan, kung kailangan sa sandaling panahon, ay pinalumbay kayo sa mulit-muling pagsubok. Mulit-muli. Ibig sabihin, nauulit, hindi lamang para sa isa, hindi lamang para sa dalawa, kundi para sa lahat ng mga naglilingkod sa Diyos. Everybody say praise the Lord. Hindi ka makakatagal sa paglilingkod sa Diyos, mga kapatid, kung walang planong maganda ang Diyos sa buhay mo. Hindi ka mananatili sa gawain ng Diyos kung walang magandang layunin ng Diyos sa buhay mo. Bakit tayo nandito, minamahal? Why we are here? Bakit tayo nandito, mga kapatid? Dahil isa lang alam natin, Diyos ang pumili at tumawag sa atin. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon.
upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa magitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapahayag ni Hesus Kristo. Kaya mga minamahal, yung pagsubok pala na yan, that the trial of your faith, of our faith, minamahal, being much more precious than of gold that perisheth. Mas mahalaga yung pananampalataya natin sa kayamanan dito sa sanlibutan. Amen? Everybody say, praise the Lord. Ito'y nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa magitan ng apoy. Masumpungan sa ikapupuri at ikaluwalhati at ikararangal sa pagpapahayag ni Hesus Kristo. Ngayon, ang sabi ng banal na kasulatan, sino ang sumusubok sa atin, mga kapatid ko? Ang sabi ng verse 8, na hindi ninyo nakita ay inyong iniibig, na bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan. Na kayo'y nangagagalak na totoo na may galak na di masayod at puspos ng kalawalatian. Na inyong tinatanggap ang layunin ng inyong pananampalataya, ang pagkaligtas ng inyong mga kaluluwa. At magsabi ng praise the Lord. Karamay ka sa mga hirap ni Kristo. Hindi natin naranasan na ipako sa krus ang ating makamay, ang ating dalawang paa. Dahil doon pa lang, karamay na tayo sa mga hirap ni Kristo. Kaya sa mga mabuting bagay, minamahal, na iyong ginagawa na paglilingkod sa atin dakilang Diyos, anumang naisin mong mabuting bagay, pag ayan ay iniloob ng Diyos, ibig sabihin, karamay ka sa mga hirap ni Kristo. Pero pag ngayon, hindi mo pa naranasan at hindi mo pa tinatanggap ang mga bagay-bagay na iyong minimiti sa buhay, ibig sabihin, hindi ka pa nagiging karamay sa mga hirap ni Kristo. Nararapat mo lang pasalamatan ng Diyos kung naging karamay mo siya sa kanyang mga hirap. Nararapat ka lang magpasalamat sa Diyos kung may pagsubok ka, kung nagdadalamhati ka, may pagsubok ka ngayon, may trial ka naranasan, nandyan pa yung iyong kahinaan, ibig sabihin, patuloy kang nililinis ng Diyos, sapagkat ang mga nililinis ng Diyos, ginagawa niyang banal, matuwid sa kanyang harapan, dadali niya sa kanyang karyal sa langit, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Lahat magsabi ng praise the Lord. Gusto niyo pa ba? Last verse na tayo. Napakaganda ng pangako ng Diyos, mga minamahal. Revelation chapter 21 verse 4. Ikaw ay karamay sa mga hirap ni Kristo. At ito yung ikinakagalak mo. Tayo mga tunay na Kristiyano, nagagalak tayo pag may pagsubok tayo. Nagagalak tayo pag minsan wala tayong blessing, wala tayong makain. Kasi sinusubok tayo ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise God. Umuulan, minsan wala tayong pamasahe. Sinusubok tayo ng mahal na Panginoon. Tinetest niya ang ating faith, ang ating pananampalataya sa Kanya. Ating basahin, minamahal. Dito po sa Apokalipsis 21, talata po 4. At papahiran niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa man ng dalamhati, o ng pananambitan man, o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam na. Amen. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Napakaganda ng pangako ng Diyos, mga minamahal. Amen. Amen. Ang mga pangako ng Diyos, mangyayari at magaganap lamang ito para doon sa mga tunay na Kristiyano. Para doon sa mga tunay na naglingkod ng ating mahal na Panginoon. Doon sa mga sinubok ng Diyos ang pananampalataya. Doon sa mga sinubok ng Diyos ang pag-ibig sa Kanya. Kaya nga nakakalungkot minsan, pag ang mga ibang mga mananampalataya, bagamat iba na ang ginagawa, hindi na ang kalooban ng Diyos. Pinapangunahan nila kung ano ang kalooban ng Diyos. Nais nilang masunod ng kanilang mga sarili. Nakakalungkot, minamahal. Ang sabi ng Revelation chapter 3 verses 15 up to 16. If you are a lukewarm Christian, I will spew thee out of my mouth. Isusuka ng Diyos
ang mga malahiningang Kristiyano. Isusuka ng Diyos ang mga nagpapakalamig, ang mga nagbabaliwala sa salita ng Diyos. Kaya nga sabi ng Biblia, give warning to them. Bigyan mo silang babala, bigyan mo silang warning yung mga tao na ayaw maglingkod sa Diyos. Kaya ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, hindi lang sa Pilipinas, minamahal, kundi sa buong mundo, hallelujah, inahayag ang salita ng Diyos, mga minamahal, buong daigdig, minamahal ko, matabang aming malibang lista, Willis Radal Meda, sinasabi niya sa TV program, radio program, hallelujah, salvation is the greatest matter of importance, hallelujah, ang kaligtasan ng tao ay ang makapagbibigay lamang nito ay ang Diyos sa makapangyarihan, hindi ang reliyon sa denominasyon, hindi ang mga leader ng reliyon. Ang kailangan natin ay si Kristo, ang Diyos na nagkatawang tao. Kaya sa buong Pilipinas, sa buong mundo, kung ikaw ay pagod na hirap ka na, dinaya ka ng reliyon, for how many years nagnatili ka? Hindi mo nalaman, dapat kang maging karamay sa hirap ni Kristo. Ang ginagawa mo ngayon ay nagpapakasasa ka, nagpapakayaman ka sa sanlibutan ito. Only one life will soon be past, but only what done for Christ will last and remain forever. Tanging ang ginagawa lang ng tao na nalista ng Diyos, nirecord ng Diyos sa langit, ayun lamang yung mananatili. Kung ikaw ay anak ng Diyos. How about if you are not child of God? Kung ikaw ay hindi anak ni Kristo, delikado, minamahal. Ang apoy ng impyerno ay hindi lumalamig, naglalagablab, mga minamahal. May uod at apoy na hindi namamatay para sa mga taong ayaw maglingkod sa Diyos. Ang nilalakaran, pita at layaw ng laman, mga minamahal. Ngunit salamat sa Diyos, tahakan namin sasabihin sa inyo, kaming mga nauna ng mga Kristiyano sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kung kami ay inuusik, kung kami ay inalimura, kung kami ay nahihirapan sa aming paglilingkod sa Diyos, dapat na kami magpasalamat sa Diyos. Bakit? Kami ay karamay sa mga hirap ni Kristo. Sa inyong mga nasa reliyon, sekta at denominasyon, tapos na ang botohan at binibilang pa rin at hindi pa rin malaman, hindi pa rin matanggap. Dahil yung iba, ayaw talagang tanggapin kung ano ang katotohanan. May kanya-kanya kayong reliyon, sekta denominasyon, kinanibang pananampalataya. Ang sabi ninyo, respeto ang pananampalatayang kinakaaniban, kinalalagyan. Nandun na tayo. Pero sa paglilingkod sa Diyos, ang totoong mga rumirespeto sa Diyos, sinasamba ang Diyos sa espiritu at katotohanan. John chapter 4 verse 23 and 24. But the hour cometh and now is when the true worshipers shall come. Minamahal. To praise God, to worship the Lord in spirit and in truth. Ang mga tunay na Kristiyano, mga real Christian, minamahal. Ayan ang mga karamay sa mga hirap ni Kristo. Sila ang dadali ng Diyos sa langit. Basahin po natin. Revelation chapter 3 verses 15 up to 16. John chapter 4 verse 23 and 24. Dito po sa Apokalipsis 3, talata po 15 at 16. Nalalaman ko ng iyong mga gawa na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Kaya sapagkat ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig. Amen. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Basahin na rin po natin. 1:4-23-24. Datapot dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambay ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sa Kanya ay nagsisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Amen. Praise the Lord! Napakaliwalag ng banal na kasulatan, mga minamahal. Kami mga narito na sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Masasabi namin kami ay subok na. Sapagat dito, minamahal, ang mga kapatiran galing sa iba't ibang sakit, kamdaman, suliranin sa buhay. Yung iba sumuko na noong araw, yung iba magpapakamatay na dahil sa matinding sakit na kanilang taglay. Hirap kirot ng kanilang damdaming tinataglay. Halos di na makayanan, mga minamahal.
Ngunit isang araw, dumating sa amin ang ebanghelyo ng kaligtasan. Kung kailan kami ay wala ng pag-asa, kung kailan kami ay wala ng masasaklolohan, mahihila ng tulong, meron palang Diyos na isa, wala iba kundi ating pinakamamahal na Jesucristo, na nagkatawang tao doon sa krus ng Kalbaryo, ibinigay ang kanyang buhay, minamahal. Para sa amin at para sa inyo, kung kayo'y maniniwala sa isang Diyos na makapangyarihan, siya ay Diyos na Espiritu. Hindi kailanman nakita ang Diyos. Kapag ang Diyos na sinasamba mo ay Espiritu Santo, ang Espiritu ng Diyos ay isa sa iyo niya, ilalagay na sa iyong isip at puso. Pag nagpuri ka, pag nagpasalamat ka sa Diyos, maramdaman mo ang presensya ng Diyos. Iiyak ka hindi dahil sa problema, kundi iiyak ka dahil sa kagalakan na nanggagaling sa Diyos. Ayan ang aming nararamdaman, minamahal. Kaya hindi kami sumusuko. Kahit anong sabihin sa mga kapatiran na nag-ibang reliyon, umiba na ng reliyon, sumapi ka ng ibang pananampalataya. Hindi na namin pinapansin yan dahil alam namin nasa amin ang Diyos at ang sinasamahan ng Diyos ay yung mga tunay niyang anak, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Napakaganda ng pangako ng Diyos, mga iniibig naming mga kababayan. Papahirin ng Diyos ang luha sa iyong mata. Papawiin ng Diyos ang kabigatan sa iyong kalooban. Ang kasalanan mo, patatawarin ng Diyos. Revelation chapter 21 verse 4, And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain. For the former things are passed away. Lahat ng bagay dito sa sanlibutan. Langit at ang lupa ay lilipas. Kasama dyan yung kahirapan sa ating buhay. Kabigatan sa ating kalooban. Ngunit ang Word of God, ang salita ng Diyos, ang mga tunay na anak ng Diyos na naglingkod sa Kanya ay manatili magpakailanman. Dadali ng Diyos sa Kanyang piling sa karya ng langit. Amen? Everybody should praise the Lord. Kaya minamahal, lagi nating patunayan sa ating dakilang Diyos na nasa atin yung John chapter 4 verse 23 up to 24. Habang hinahanda natin yung ating awitin. Dumating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ang mga tunay na mananambang Ama sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos sa Espiritu at ang mga sa Kanya ay nagsisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Napakapalad natin mga minamahal. Tayo ay, hallelujah, ilang taon sa reliyon. Tayo ay ilang taon nang nabubuhay dito sa libutan. Hallelujah, praise God. Ngunit salamat sa Diyos, dumating sa atin ang Kanyang pag-ibig. Dumating sa bawat sa atin ang Kanyang habag at awa. Kaya sa aming mga minamahal na mga kababayan, hanggang kailan kayo magpapadaya sa inyong reliyon? Hanggang kailan sasabihin ninyo yung respeto sa pananampalataya? Nandun na po kami. Dahil lahat ng aming respeto ay ibinibigay namin kahit kanino, anong uri ng reliyon, nandyan yung aming respeto. Pero masasabi ko lang ito sa inyo. Ang totoong rumerespeto sa Diyos, sinasamba ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Dahil sabi ng Biblia ang Diyos hindi nakikita. Saan nga makikita ni Apo Diyos? Saan nga makikigaman? Ngam, si kang agsirbig na Apo Diyos, kaya na ka nga iggaman. Makikita na ka ni Apo Diyos, kaya ni Apo Diyos nga, hipuan tay tapusom, no pinatangkin ti demonyo tay tapusom, kung pinatigas ang demonyo ang puso mo, kung hindi malambot ang puso mo, pag ikaw ay naglingkod sa Diyos, para ka lang tinapay na matigas. Pag sinawsaw mo sa kape, ay lalambot. Ganyan ang iba sa amin. Sabi, ang puso nila dati ay parang matigas na tinapay. Ngunit nung matikman nila, minamahal, nung sila po ay makakilala sa atin dakilang Diyos, ang kanilang puso ay pinalambot ng Diyos. Ibig sabihin, totoo ang Diyos na Espiritu. Pag siya ang pinaglingkuran mo, i-guide ka niya. Hindi ka niya hayaan na papahamak. Kaya salamat sa Diyos. Nandito kami ngayon, minamahal.
Sa unang panalangin ng aming dearly beloved and honorable evangelist Wildestro Almeda, hallelujah. Pinapahalagahan namin yung salita ng Diyos na kami ay magpakainit, minamahal. Hindi kami nanlalamig, hallelujah. Hindi kami urong-sulong. Hindi kami basta-basta umaayaw. Hindi kami basta-basta, hallelujah, sumusuko, hallelujah, sa aming paglilingkod sa Diyos. Dahil alam namin pag may pagsubok, may dadating pagpapala, hallelujah, pag walang makain, dahil isang araw, i-provide ng Diyos yung pangailangan namin. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat po sabi na praise the Lord. Alam niyo, minamahal, sabi ng ating mahal na pastor, wala tayong dapat aksayin na panahon. Naisip po rin yan, minamahal. Dahil sa panahon ngayon, ang taas na ng diesel. Pag tayo may puntahan ng mga backup prayers, ang layo ng mga lugar. Sa kabilang bayan pa, sa kabilang syudad pa, sa kabilang barangay pa. Ang mahal ng mga bilihin. Kaya habang tayo nasa gawain ng ating dakilang Diyos, hindi natin inaaksaya, mga minamahal, bawat diesel na inilalagay ninyo sa inyong mga tricycle, mga gasolina, minamahal, bawat pagparito sa gawain ng ating dakilang Diyos, hindi natin inaaksaya ang panahon habang tayo nagpupuri sa ating dakilang Diyos, yung maramdaman lang natin, yung pag-ibig ng Diyos, yung pagmamahal ng Diyos, minamahal, hindi nasasayang yung ating ginagawa paglilingkod sa Diyos. Bakit po? Ramdam na ramdam natin, nasa atin ang Diyos! Ganyan ang nasa isip ko, minamahal. Kaya pag nakikita ko minsan ang kapatiran ng mananampalatayaan, nalulupaypay, hindi nagpapala sa paglilingkod sa Diyos. Kapatid ko, matagal ka nang naglilingkod sa Diyos. Huwag mong sayangin ang iyong pagparito sa gawain ng mahal na Panginoon. Dahil kapag ikaw ay sa gawain ng ating dakilang Diyos, ikaw mismo nagpapatunay na totoo kang anak ng Diyos at ang Diyos ay nasa buhay mo. Lahat ang sabi na, praise the Lord! Napakapalad natin, minamahal. Kung isipin lamang natin ang kabutihan ng Diyos. Hallelujah. Ang ating mga magulang sa ating dakilang Diyos, hindi nagkulang. Kaya bakit ka manlamig? Bakit ka matitison? Bakit ka manlupaypay? Bakit ka manghina? Kung meron kang propeta ng Diyos, merong mga anak ng Diyos na nanalangin para sa iyong kaligtasan. Tignan natin, minamahal, ang pag-ibig ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos. Sabi ng Hebrews chapter 12, verse 2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Mastan natin si Jesus na sumakdal at gumawa at sumakdal ng ating pag-ibig dahil habang naglilingkod ka sa Diyos, kahit anong gawa ng kaaway, minamahal, hallelujah, may kalungkutan ka man ngayon nararanasan dati sang araw, papawiin ng Diyos ang kalungkutan, papahirin Diyos ang luwa, minamahal. Pag ikaw ay nasa langit na, iiyak ka roon, magpapasalamat ka, salamat mahal na Panginoon, dahil ako'y pinili mo. At ngayon natin ako sa langit. Kasama na kita, mahal na Panginoon. Salamat po Diyos, dahil napakabuti mo. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Habang tayo maawit, minamahal, sa mga nais na buwan, pasalamatan natin ang Diyos. Hindi sapat ang mga oras na ito. Kulang pa. Ngunit sa ating mga buhay, napahiram ng Diyos. Habang tayong maawit, minamahal, kung may nahandang altar call, come Holy Spirit, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, coming in fire. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. Hallelujah, hallelujah. And every day Habang inawit ang awiting ito, minamahal, sa ating mga kapatiran, may sakit, may karamdaman sa oras na ito, idulog niyo sa Diyos. Come, Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon, salamat sa iyong kabutihan. Need your anointing, coming in fire. I love you, Holy Spirit. Salamat
salamat po, mahal na Panginoon. Captivating Meron kaming mga magulang sa iyo. Aming mahal na pastor, aming beloved Mama Dear. Hallelujah. to love. Dahil beloved na may family, mahal na Panginoon. Mga manggagawa, Waiting for you. mga kapatiran, mahal na Panginoon. You hold my Nagsisikap, life into ipagtrabaho ang your kaligtasan. hand. Drawing Hindi kami manghina, hindi kami manlupaypay, hindi kami mapagod, mahal na I Panginoon. feel your power in you. Nothing compares to this place where we can see you face to face. I worship you in spirit and truth. I'm reaching for your heart. You hold my life into your Yes, hallelujah, hallelujah, glory, glory to God. closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. I worship you in spirit and truth. I'm reaching for you. Thank you, Lord Jesus. Puri ka, mahal na Panginoon. Hallelujah, pinupuri ka namin. Pinapasalamatan ka namin, mahal na Panginoon. I feel your Hallelujah, kung wala ka sa aming buhay, wala na rin kami sana sa mga oras dito. Ngunit tayo sa iyong pag-ibig. Hallelujah, hallelujah. where I can see you face to face. I worship you in spirit and truth. Hallelujah, hallelujah. I worship you. In spirit and truth. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. I worship you Hallelujah, hallelujah. in spirit and truth. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Salamat sa ating mahal na Panginoon, sa kanyang kadakilaan, sa kanyang kabutihan. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Habang tayo may buhay, hinitilakasan, minamahal. Habang tayo ay nagpapagamit sa ating dakilang Diyos, kung ano yung alam nating salita ng Diyos, mga minamahal, na ito ay makakabuti para sa ating paglilingkod. Patuloy nating sikaping ganapin. Hallelujah, hallelujah. Kung wala tayong baguhan sa oras nito, tayo po manalangin, minamahal, para sa ating mga pangailangan. Ano mang taglay ninyo sakit karamdaman, hallelujah, idulog natin sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Ano mang mga, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Suliranin sa inyong buhay, hallelujah. Na inyong naranasan, minamahal, tayo manalangin, hallelujah. Mapagpala po naming Diyos na makapangyari sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon, kami po ay hindi karapat-dapat, O Diyos, sa iyong harapan. Nisambitin man ang iyong banal na pangalan, hallelujah. Ngunit salamat, O Diyos, hallelujah. Maging ang kami ay karamay mo sa mga hirap mo, mahal na Panginoon. Kami hindi karapat-dapat, O Diyos. Isang maruming basahan, taong aba, hallelujah. Ngunit salamat, mahal na Panginoon. Pinili mo rin kami, tinawag mo rin kami, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Mahal na Panginoon, salamat, O Diyos, hallelujah, sa iyong banal na Espiritu Santo, hallelujah, na pumapatubay sa amin, hallelujah, hallelujah, na gumagabay sa bawat sa amin, mahal na Panginoon. Salamat po, Diyos, sa kagalingan ng karamdaman, pagbabago ng buhay, kalutasan ng problema, hallelujah. Salamat, O Diyos, dinala mo kami sa tunay mong banal na gawain. Niliwanagan mo ang aming mga puso at isipan na nasa kadiliman pa noong araw. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dinala mo kami, mahal na Panginoon, sa tunay mong banal na gawain, hallelujah. At narito na kami ngayon, mahal na Panginoon. Ini-enjoy namin ang aming buhay na ito, na kami naglilingkod sa iyo, hallelujah. Sapagkat prioridad namin, O Diyos, ang ipagtrabaho namin, ang aming kanya-kanyang kaligtasan. Dahil alam namin isang araw na ikaw ay paparito, mahal na Panginoon. At kami ay kukunin mo. Hallelujah, hallelujah. Tagapagmano ng langit, buhay na walang gan, na yung ipinangako, wala nang luha, wala nang pagdalamhati, wala Pinoon, wala nang karamdaman, wala nang suliranin. Salamat, O Diyos, sa iyong napakagandang pangako. Salamat, O Diyos, sa iyong napakagandang plano at layunin sa aming buhay. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Minamahal, sumampalataya tayo sa tikilang Diyos. Sa Diyos ay walang imposible. Anumang taglay natin sakit karamdaman, sabay-sabay po nating i-cast out, hallelujah, ang mga sakit, mga karamdaman na yan, hallelujah, hallelujah.
Hallelujah, hallelujah. Tayo manalangin, hallelujah. Isipin natin ang ating dear beloved honorable evangelist, ating mahal na pastor na nalangin sa atin. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Mapagpala namin Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Alam po namin, Diyos, Ikaw ay Diyos na Espiritu. Sinasamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Mahal na Panginoon. Narito yung mga mainit na mga anak ko, Diyos. Hallelujah. Hipuin mong bawat isa, mahal na Panginoon. Ang mga may karamdaman ay pagalingin mo. Hallelujah. Ang mga buhay, O Diyos, ay patuloy mong baguhin. Alisin ang mga natitira pang kahinaan, O Diyos. Tulungan mo paglabanan. Hallelujah. Ang mga problema ay lutasin mo, mahal na Panginoon. Hallelujah. Mga kalungkutan, hallelujah, naranasan sa oras na ito. Ikaw po, O Diyos, ay nangako na papawiin mo ang mga luwas sa aming mga mata, ang kalungkutan. Dalangin po namin sa Diyos, anumang taglay na sakit karamdaman ng bawat isa ay pagalingin mo. Sa mga kapangyariang pangalan ni Jesus, amin sama-samang sinasaway, pinapalayas ang lahat-lahat ng uring walang awit. Tayo mo sa infirmities, sickness, diseases. Kasout in Jesus' name. Hallelujah. Tayo mo sa infirmities and diseases. Hallelujah. Kasout in Jesus' name. Di mo na pagkabulang, pagkapilay, pagkaparitiko, pagkapipret, pagkabiubulang ng sipon. Hallelujah. Tuberculosis is a evidence. Hallelujah. Leprosy, kasout in Jesus' name. Kasout in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. There's healing in the name of Jesus. Salvation in the name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Hinaangkin namin ang katugunan sa aming mga panalangin tagumpay na nagmumula sa iyo, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa unang panalangin, pagkaino namin, dear beloved, praise the Lord, aming mahal na pastor, aming mga mahal na pastora, dear beloved, aming the family, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Tayo po lahat minamahal ay magtaas ng ating makamay, sisigaw tayo 3 beses. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Kasabay ang ating pagtalon, hallelujah. At pagkatapos ng ating pagtalon, pagsigaw ng hallelujah, praise the Lord, tanggapin na po natin ang namang ating makahilingan, hallelujah. Ito po ay pinagkaloob na at tinugod ng Diyos sa ating mga panalangin, hallelujah. Palakpakan mo natin ginang Diyos, hallelujah. Sabay-sabay tayo, hallelujah. Shout in John 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah, hallelujah. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagpapasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Purihin ang ating dakilang Diyos sa buhay. Minamahal, isang mapagpalang oras muli sa bawat sa atin. Pagpalain po tayong lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At bago tayo tuloy matapos sa ating banal na gawain, tayo po yung manalangin para po sa ating special love offering. At narito po ating beloved brother Roelio Espiritu. Praise the Lord. Amen. Puri natin pinawal pa ng Isus. God bless po sa ating mga beloved preacher Andrew. At tayo po magkaloob, mga minamahal, sa ating pong special offering. Hallelujah. At tayo po manalangin. O dahil mapagpalang Ama sa iyong mga pangalan,